Baka underground, hindi undercard. Jack Tipura, binanatan si Casimero at ang mga fans nito. Muling uminit ang tensyon sa mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng sunod-sunod na pasabog sa social media ang boksingero at coach na si Jack Tipura laban kay dating 3-division world champion na si John Dariel Casimero. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa susunod na laban ni Casimero, diretsang kinwestiyon ni Tipura ang kredibilidad ng mga ulat na lalaban ng kwadrowalas sa undercard ng isang malaking event, partikular na ang kaugnayan nito sa kampo ni Manny Pacquiao. Sa kanyang mga Facebook post, hindi nagpigil si Tipura sa pangungutya hindi lamang kay Casimero kundi maging sa mga taga-suporta nito. Narito ang ilang punto ng kanyang naging banat. Una, issue sa undercard. Ayon kay Tipura, kaya raw hindi kasama si Casimero sa sinabing undercard ay dahil bigla itong umayaw. Tinawag pa niyang BOBO ang mga fans na naniwala sa nasabing balita. Pangalawa, wala sa training camp. Kinwestiyon din ni Tipura kung bakit hindi kasama si Casimero sa training camp ni Manny Pacquiao sa Amerika kung totoo mang bahagi ito ng plano ng MP Promotions. Pangatlo, underground versus undercard. Sa isang mapang-uyam na biro, sinabi ni Tipura na baka hindi undercard kundi sa underground lang daw mapapasama ang idolo ng mga fans. Mga BOBO mga Casimero fans, bakit hindi kasama idol ninyo sa training ni Sir Manny Pacquiao dito sa Amerika? Akala ko ba undercard, baka underground at may patawa pa, ani ni Tipura sa kanyang post. Mga kakwento, hindi ito unang pagkakataon na nagkaroon ng palitan ng salita ang kampo ni Tipura at Casimero. Itong si Tipura ay nagipag-ugnayan sa training ni Pacquiao ay tila ipinapamukha na walang katotohanan ang mga kumakalat na balitang back on track ang career ni Casimero sa ilalim ng malaking promosyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na sagot ang kampo ni Casimero hinggil sa mga banat ni Tipura na nanatili namang abang-abang ang mga boxing fans kung magkakaroon ba ng linaw ang susunod na hakbang ng karera ng Pinoy fighter o kung magpapatuloy ang bangayan ng dalawang kampo. Samantala mga kwento, handa na ang entablado para sa itinuturing na pinakamalaking laban sa kasaysayan ng Japanese boxing. Nakatagdang maganap ang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue kontra yan sa number 1 contender na si Junto Nakatani sa Tokyo Dome ngayong darating na Mayo. Ang mega fight ay nabuo matapos ng matagumpay, bagamat kontrobersyal para kay Nakatani na kampanya ng dalawang boksingero sa Saudi Arabia nitong nakaraang taon. Sa kabila ng kanyang pag-akyat sa super bantamweight division, aminado ang kampo ni Nakatani na hindi magiging madali ang pagpapabagsak sa pound-pound king. Sa isang panayam sa The Ring Magazine, naging tapat ang kanyang trainer na si Rudy Hernandez tungkol sa tsansa ng knockout. Mababa ang tsansa na ma-knockout itong si Inoue, payag ni Hernandez. Nagdag pa niya, wala kami intensyong tumakbo pero kailangan naming maging mas nasa kondisyon sa araw ng laban. Maraming aspeto ang dapat naming ayusin. Naging mitsan ang pag-alala sa kampo ni Nakatani ang naging laban nito kay Sebastian Hernandez noong December 27. Bagamat nanalo si Nakatani via unanimous decision, hirapan ng Hapon sa dikitang bakbakan at matinding pressure ng Mexican fighter. At ayon kay Hernandez, malayo ang estilo ni Sebastian kay Inoue, ngunit kinikilala niya na ang monster ang pinakamagaling na fighter sa mundo ngayon at nasa rurok pa ng kanyang performance sa edad na 32 anyos. Matatandaan noong March 2024 sa isang award ceremony, mismong si Inoue ang nag-imbita kay Nakatani na buhayin ang boxing sa Tokyo Dome na sinagot naman ni Nakatani na gawin natin. So far mga kwento ay narito ang mga impormasyon sa paparating na laban nila. Ang petsa ng laban, May 2026 at inaasang May 3. Lugar naman ay sa Tokyo Dome, Japan. Mga titulo, Undisputed Super Bantamweight Championship. Record ni Inoue, mayroon siyang 32 wins, walang talo at mayroon siyang 27 knockouts. Habang itong si Nakatani naman ay mayroon siyang 32 wins, walang talo at mayroon siyang 24 knockouts. Mga kakwento, inaasahang mapupuno ang 55,000-seater na Tokyo Dome para sa bakbakang ito na magpapasya kung sino nga bang tunay na hari ng Japanese boxing at sa Super Bantamweight Division. Ikaw kakwento, ano naman ang fight prediction mo? Team Nakatani ka ba o di kaya Team Naoya? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Nelson Kailing, kaya kwentong Alvin, kaya kwentong Buging Renalan, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.